Ang unang tunog ay ang pag-iyak ng mga gulong sa basang semento. Isang nakabibinging tunog na pumunit sa payapang pagbuhos ng ulan. Pagkatapos, ang nakatutulig na kalabog ng metal. Para kay Elara Santos, ang lahat ay bumagal. Ang berdeng payong na nabitawan niya ay tila sumayaw sa hangin, isang makulay na tuldok sa kulay abong paligid, bago ito bumagsak sa kalsada. Nakatayo lang siya, basang-basa ng ulan, ang mga mata ay nakatutok sa kung saan tumilapon ang payong. Sa isang maliit na katawan na nakahandusay malapit dito. Isang batang lalaki. Kasalanan ko. Ang tatlong salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa busina ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang bag, ang mga kuko ay bumaon sa materyal. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Sa isang iglap, nawala ang takot. Napalitan nito ng isang bagay na mas pamilyar sa kanya bilang isang nurse, ang pangangailangang kumilos. Tumakbo siya. Hindi niya ininda ang ulan na humahaplos sa kanyang mukha o ang mga paa niyang lumulusong sa maliliit na baha sa kalsada. Ang tanging nakikita niya ay ang bata. Lucas, sigaw ng isang babae sa di kalayuan, marahil ay yaya nito. Ngunit si Elara na ang unang nakarating. Lumuhod siya sa tabi ng bata, ang puting uniforme niya ay agad na bahira ng dumi at tubig ulan. Mabilis niyang sinuri ang pulso nito, ang paghinga. Mahina, pero naroon pa. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw niya sa mga taong nagkukumpulan, ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng otoridad. Nakita niya ang dugo. Isang sugat sa ulo ng bata. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pag-aalaga at paggagamot, ay nanginginig ngayon sa kasalanan. Ginamit niya ang panyo mula sa kanyang bulsa upang diinan ang sugat. Huwag kang bibitaw, bata, bulong niya, hindi para sa bata, kundi para sa sarili. Parang awa mo na, huwag kang bibitaw. Ang amoy ng ospital, antiseptic at isang di maipaliwanag na lungkot, ang sumalubong kay Elara. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng emergency room. Ilang oras na ang nakalipas. Tumila na ang ulan, ngunit ang lamig ay nanatili sa kanyang mga buto. Hindi pa rin niya hinuhugasan ang kanyang mga kamay. Nananatili roon ang bahid ng dugo ni Lucas. Isang paalala. Isang parusa. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang pagbagsak ng berdeng payong. Ang pagkabigla sa mukha ng driver. Ang maliit na katawan na tumilapon. Isang sandali lang ng pagkalingat. Isang saglit na pagtingin sa cellphone habang tumatawid. Iyon lang. At ang isang sandaling iyon ay maaaring kumitil ng isang buhay. Narinig niya ang mabibigat na yapak na papalapit. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng doctor's coat, na papalapit sa kanya. Ang mukha nito ay parang bato, matigas, walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito ay may dalang bagyo. Ito si Isidro Miguel de la Cruz. Ang ama ng bata. Ang pinakamahusay na surgeon sa Jude Medical Center. Ang hukom niya. Tumayo si Elara, ang mga binti ay tila gelatin. Doc. Doktor, ang anak niyo po. Hindi siya pinansin ni A.C. de la Cruz. Ang mga mata nito ay nakatuon sa dugo sa kanyang mga kamay. Isang malamig na tingin na tila tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sumunod ka sa akin. Utos nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Sinundan niya ito, ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Pumasok sila sa opisina nito. Malinis, organisado, at walang bakas ng kahit anong personal na gamit. Isang lugar na kasing lamig ng may-ari nito. Umupo ito sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Ipinag-krus nito ang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tinitigan siya. Ang katahimikan ay mabigat, nakakabingi. Pakiramdam ni Elara ay unti-unti siyang naubusan ng hangin. Stable na ang anak ko, sabi nito sa wakas. Pero may head trauma siya. He will need observation and a long recovery. Napahinga ng maluwag si Elara, ngunit agad ding bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Kung kailangan niyo po ng tulong sa bayarin sa ospital, kahit anong tulong hindi ko kailangan ng pera mo, putol nito sa kanya. Mayroon akong sapat niyan. Muli, katahimikan. Tinitigan ni Miguel ang mga kamay ni Elara. Ikaw ang nagligtas sa kanya, tama ba?
Ikaw ang nagbigay ng first aid. Sabi ng mga witness, kung hindi dahil sa'yo, baka mas malala ang nangyari. Tumango lang si Elara, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Isang utang na loob, sabi ni Miguel, na tila kinakausap ang sarili. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Hinawakan ni Elara ang kanyang braso. Hindi po, sir. Wala po kayong utang sa akin. Kung tutuusin, ako po ang may kasalanan kung bakit nangyari to. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni E.C. de la Cruz, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti at alam mo. At dahil alam mo rin na kailangan mong magbayad. Gagawin ko po ang lahat, mabilis na sagot ni Elara. Lahat, tanong nito, ang isang kilay ay bahagyang tumaas. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Pakakasalan mo ako. Para siyang nabingi. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, walang kahulugan. Po. Ano po? You will marry me, ulit nito, mas malinaw, mas matigas. You will become the wife, and you will become a mother to my son. Napatayo si Elara, ang upuan ay gumawa ng maingay na tunog sa sahig. Pero bakit po? Hindi ko po maintindihan. Kinuha ni Miguel ang isang picture frame mula sa kanyang mesa at itinayo ito paharap sa kanya. Isang larawan. Si E.C. de la Cruz, isang magandang babae, at si Lucas noong mas maliit pa ito. Ang asawa ko namatay na siya, sabi niya, ang boses ay walang anumang emosyon. At hindi lang si Lucas ang anak ko. May 3 pa akong pamangkin na ako ang nag-aalaga. Mga ulila na rin. 4 na bata, Miss Santos. 4 na bata ang nangangailangan ng ina. Tinitigan ni Elara ang larawan. 4 na bata. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang nadagdagan ng 4 na beses. Ang isang buhay na muntik na niyang makuha ay may katumbas na 4 na buhay na kailangan niyang alagaan. You saved Son's life, pagpapatuloy ni Miguel, tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Utang na loob iyon. Ngayon, sisingilin kita. Bayaran mo ang utang mo sa akin. Be a mother to my children. Iyon ang kasunduan. Nanginginig ang buong katawan ni Elara. Ito ay isang kabaliwan. Isang bangungot. Pero nang tumingin siya sa dugo sa kanyang mga kamay, alam niya na wala siyang karapatang tumanggi. Ito ang kanyang parusa. Ang kanyang pagbabayad puri. Bigyan niyo po ako ng isang gabi para mag-isip, pakiusap niya, ang boses ay halos isang bulong na lang. Tumango si Miguel nang hindi lumilingon. Isang gabi. Bumalik ka rito bukas ng umaga. May sagot ka na dapat. Hindi natulog si Elara ng gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang lahat. Ang aksidente. Ang mukha ni Lucas. Ang malamig na mga mata ni E.C. de la Cruz. Ang 4 na batang nangangailangan ng ina. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. Ang suot niyang damit ay ang parehong damit kahapon, gusot at may bahid pa rin ang dumi. Hindi niya inayos ang sarili. Pakiramdam niya, hindi niya ito karapat-dapat. Pumasok siya sa opisina ni Miguel nang hindi na kumakatok. Nakatayo ito sa parehong pwesto, malapit sa bintana, tila hindi umalis mula kahapon. Lumingon ito sa kanya, ang mukha ay naghihintay. Huminga ng malalim si Elara, pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Tinitigan niya ang doktor sa mata, ang lalaking magiging asawa niya, ang lalaking hahawak sa kanyang kapalaran. Sa isang boses na nanginginig ngunit buo, sinabi niya ang mga salitang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pumapayag ako. Para kay G.T. Miguel de la Cruz, ang lahat ay isang procedure. Isang serye ng mga hakbang na may tiyak na kalalabasan. Ang operasyon sa utak, ang pagdiagnose ng isang komplikadong sakit, at ngayon, ang pagpapakilala ng isang bagong solusyon sa kanyang tahanan. Nakatayo siya sa pinto ng malawak na sala na laging tila kulang sa ilaw, kahit sa umaga. Pinanood niya si Elara Santos na pumasok, dala ang isang maliit at luma ng maleta. Iyon lang ang dala niya. Isang maleta para sa isang bagong buhay. Ito ang tama, sabi ni Miguel sa sarili. Ito ang kailangan. Hindi niya ito tinulungang magbuhat. Hindi niya ito nginisyan. Itinuro lang niya ang hagdanan. Ang pangalawang pinto sa kaliwa. Iyon ang magiging kwarto mo. Tumango si Elara,
ang mga mata ay nakatutok sa sahig na gawa sa makintab na kahoy. Mukha siyang isang naliligaw na ibon sa loob ng isang malaking haula. Maliit, nasisindak at wala sa lugar. Naramdaman ni Miguel ang isang bahagyang inis. Hindi sa babae, kundi sa sitwasyon. Sa abala. Ang hapunan ay 7:00. Maging nasa oras ka, sabi niya bago tumalikod at pumasok sa kanyang study. Isinara niya ang pinto. Tapos na ang procedure. Ang hapagkainan ng mga De La Cruz ay mahaba at malaki, sapat para sa 10 tao. Ngunit ngayong gabi, ang espasyo sa pagitan nilang 6 ay tila isang malawak na karagatan ng katahimikan. Nakaupo si Miguel sa kabisera, isang hari sa isang kahariang malungkot. Sa kanyang kanan ay si Sofia, ang 14 na taong gulang niyang pamangkin, na may matalim na tingin at nakatikom na bibig. Sa kaliwa niya ay si Leo, 10 taong gulang, na walang tigil ang pag-ikot ng tinidor sa kanyang plato. Sa tabi nito ay ang 7 taong gulang na si Maya, na palipat-lipat ang tingin mula kay Elara patungo sa kanyang kuya Miguel. Si Lucas, nakalalabas lang ng ospital kahapon, ay nasa tabi ni Sofia. At si Elara nakaupo siya sa tapat ni Miguel, sa kabilang dulo ng mesa. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot. Sinubukan ni Elara na basagin ito. Ang sarap ng adobo, Sofia. Ikaw ba ang nagluto? Tanong niya na may pilit na ngiti. Hindi sumagot si Sofia. Nagpatuloy lang ito sa pagkain na para bang walang narinig. Si Leo ang sumagot. Si Ate Sofia ang laging nagluluto. Mas masarap pa dyan ang luto niya, sabi nito, may halong paghamon sa boses. Nakita ni Miguel ang bahagyang pamumula ng mukha ni Elara. Ibinaling nito ang atensyon kay Maya. Ikaw, Maya, anong paborito mong ulam? Bago pa makasagot si Maya, hinawakan ni Sofia ang kamay nito. Kumain ka na lang, Maya. Huwag kang makipag-usap sa hindi mo kilala. Doon na napuno si Leo. Aksidente niyang natabig ang kanyang baso ng juice, at ang lahat ng laman nito ay tumapon sa kandungan ni Elara. Oops! Sorry po, sabi ni Leo, ngunit ang ngisi sa kanyang labi ay nagsasabing hindi ito aksidente. Tumayo si Elara, basang-basa ang kanyang bestida. Pero sa halip na magalit, kumuha lang siya ng basahan. Okay lang, Leo. Aksidente lang naman. Pinanood lang ni Miguel ang lahat ng ito. Hindi siya umimik. Bahagi ito ng trabaho ni Elara. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga bata. Hindi niya trabaho na gawing madali iyon para sa kanya. Tanging si Maya lang ang nagpakita ng simpatsya. Kumuha siya ng tissue at lumapit kay Elara. Tita, okay ka lang po? Umiti si Elara kay Maya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Naman, baby. Salamat. Akmang hahawakan ni Maya ang kamay ni Elara nang bigla siyang hinila pabalik ni Sofia. Maya, tapos na tayong kumain. Halika na sa taas. Hinila ni Sofia ang 2 nakababatang kapatid paalis sa hapagkainan. Iniwan si Miguel at Elara sa nakabibinging katahimikan. Gabi na. Nasa loob ng kanyang study si Miguel, napapaligiran ng mga medical journals at mga libro. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan ang lahat ay mailuhika at dahilan. Walang magulong emosyon, walang mga batang nag-aaway, walang babaeng may malulungkot na mata. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang kasamahan sa ospital, si Eve Chavez. Migs! Nabalitaan ko, totoo ba, bungad nito. Kumunot ang noo ni Miguel. Ang alin? Nag-asawa ka raw ulit. Biglaan yata. Ni hindi mo kami naimbitahan. Napabuntong hininga si Miguel. Tumingin siya sa pinto ng kanyang study na bahagyang nakaawang. It's complicated, Ben, sagot niya, hininaan ang boses. Complicated. Pare, masaya kami para sa'yo. Panahon na para maging masaya ka ulit. Sigurado akong mabait yang napangasawa mo. Mahirap alagaan ang 4 na bata. Isinandal ni Miguel ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Pagod siya. Pagod sa pagpapanggap, pagod sa mga komplikasyon. She's not the wife, Ben, sabi niya sa isang pagod at malamig na boses. Huminto siya sandali, naghahanap ng tamang salita. Hindi asawa. Hindi partner. Isang bagay na mas teknikal. She's a solution. A glorified nanny. Ibinaba niya ang tawag at ipinikit ang mga mata,
Hindi alam na sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto, narinig ni Elara ang bawat salita. Bawat salita na tumusok sa kanyang puso na parang pira-pirasong bubog. A glorified nanny. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Isang katotohanang ibinato sa kanya ng walang anumang pag-iingat. Ginamit ni Elara ang unan upang takpan ang kanyang mukha, sinusubukang pigilan ang mga hikbi na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi siya dapat masaktan. Ito naman talaga ang pinasok niya, hindi ba? Isang kasunduan. Isang pagbabayad. Hindi siya asawa. Hindi siya pamilya. Isa siyang solusyon. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, ang kirot ay nanatili. Kinabukasan, bumangon si Elara bago pa sumikat ang araw. Ang lungkot na dala ng gabi ay isinantabi niya. Pinalitan niya ito ng isang blangkong determinasyon. Kung isa lang siyang glorified nanny, gagawin niya ang trabaho niya. At gagawin niya ito ng mahusay. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang sentensya. Naabutan niya si Leo sa sala. Ang sahig na laging makintab ay may mga bakas na ngayon ng putik. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Leo, may hawak na bola at may isang basag na florera sa paanan niya. Hindi ko sinasadya, sabi agad ng bata, ang baba ay nakausli, handa sa isang pag-aaway. Huminga ng malalim si Elara. Naalala niya ang mga salita ni Miguel. Ang galit ay walang lugar dito. Alam ko, mahinahon niyang sagot na ikinagulat ni Leo. Hindi niya ito pinagalitan. Sa halip, lumuhod siya upang pulutin ang malalaking piraso ng basag na florera. Tulungan mo akong iligpit ito para hindi ka masugatan, okay? Nag-aalangan man, sumunod si Leo. Kumuha si Elara ng dustpan. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina at bumalik na may dalang basahan at isang maliit na palanggana ng tubig na may suka. Bakit may suka? Tanong ni Leo na wala na ang pagiging palaban sa kanyang boses. Sikreto ng mga nurse, sabi ni Elara habang pinupunasan ang putik. Mas madaling matanggal ang dumi at amoy. Tandaan mo yan, baka kailanganin mo balang araw. Pinanood siya ni Leo habang naglilinis. Inaasahan niya ang sigaw at sumbong. Ang nakuha niya ay isang sikreto sa paglilinis at isang paalala na mag-ingat. Nang matapos si Elara, tumayo ito at ginulo ang buhok niya. Sa susunod, maglaro tayo ng bola sa labas, ha? Mas masaya doon, sabi niya na may maliit na ngiti bago siya iniwan. Naiwang nakatayo si Leo, hawak pa rin ang bola, nalilito. Malalim na ang gabi. Ang buong bahay ay tahimik na. Nakahiga si Elara sa kanyang kama, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang estranghero. Bigla, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang pag-iyak. Agad siyang bumangon. Sinundan niya ang tunog na nagdala sa kanya sa kwarto ni Maya. Nakita niya ang maliit na bata na nakaupo sa kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang mga balikat ay nanginginig. Maya, mahinang tawag ni Elara. Nag-angat ng mukha si Maya, ang mga mata ay puno ng luha. Tita, na naginip po ako ng masama. Umupo si Elara sa gilid ng kama. Hindi niya ito hinawakan, naghihintay ng permiso. Anong napanaginipan mo? Madilim daw po tapos mag-isa lang ako. Tinatawag ko po si mommy at daddy, pero wala pong sumasagot. Isang kerot ang naramdaman ni Elara para sa bata. Para sa lahat ng mga batang ito na nawalan ng napakaaga. Alam mo ba, simula ni Elara, noong bata ako, ganyan din ang panaginip ko. Natatakot ako sa dilim. Talaga po, tanong ni Maya, ang mga luha ay unti-unting tumigil. Pero tinuruan ako ng nanay ko ng isang kanta. Sabi niya, kapag kinanta ko raw iyon, hindi na ako matatakot kahit mag-isa ako. Ano pong kanta? Huminga ng malalim si Elara at sinimulan niyang ihum ang isang pamilyar na himig. Ang Ki sa Ugwe ng Duyan. Ang kantang laging kinakanta ng kanyang ina para sa kanya. Habang umaawit siya, ang mga alaala ay bumalik, ang init ng yakap ng kanyang ina, ang amoy nito, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Isang bahagi ng sarili niya, isang tunay na piraso ng kanyang puso, ang ibinibigay niya sa bata ngayon. Dahan-dahan, ang mga nanginginig na balikat ni Maya ay kumalma. Ang kanyang paghinga ay bumagal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumandal sa unan. Hindi nagtagal, mahimbing na siyang natutulog.
Pinagmasdan siya ni Elara. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa isang sandali, nakalimutan niya ang kasunduan. Nakalimutan niya na isa siyang bayad pinsala. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagmamahal para sa batang ito. Sa siwang ng pinto, tahimik na nakamasid si Sofia. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang lambing sa mga mata ni Elara. Nakita niya kung paano kumalma ang kanyang bunsong kapatid. Sa unang pagkakataon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng maliit na bitak. Pagod na pagod si Miguel nang umuwi siya mula sa ospital. Isang 12 oras na operasyon. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang study at isang baso ng whiskey. Ngunit nang dumaan siya sa pasilyo, napansin niya ang isang bahagyang liwanag mula sa kwarto ni Maya. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob. At natigilan siya sa kanyang nakita. Si Elara ay nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Ang ulo niya ay nakasandal sa kutson, tulog na tulog sa pagod. Ang isang kamay niya ay nakahawak pa rin sa maliit na kamay ni Maya, na para bang ayaw nitong iwanan ang bata kahit sa pagtulog. Isang imahe ng kapayapaan. Isang imahe ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi nakikita sa loob ng bahay na ito. Lumapit siya. Nakita niya ang mga bakas ng pagod sa mukha ni Elara. Sa liwanag ng lampshade, mukha itong mas bata, mas marupok. Hindi isang key solusyon. Hindi isang key nani. Isang babae. Naalala niya ang sinabi niya sa telepono. A glorified nanny. Isang bagay na malamig at malupit ang biglang gumuhit sa kanyang isipan. Ang mga salitang iyon, na binitiwan niya ng walang pag-aalinlangan, ay tila bumalik upang sampalin siya ngayon. Napatingin siya kay Maya. Ang pamangkin niya ay mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa, walang bakas ng mga masasamang panaginip na laging gumigising dito sa kalagitnaan ng gabi. Ilang buwan na rin niyang hindi nakikita si Maya na ganito kapayapa. Isang bagay ang hindi kayang bilhin ng pera niya o ayusin ng kanyang galing bilang doktor. Isang bagay na naibigay ng babaeng ito sa loob lamang ng ilang araw. Dahan-dahan, na parang natatakot na makagawa ng kahit anong ingay, binuksan ni Miguel ang aparador. Kumuha siya ng isang makapal na kumot. Maingat niyang iniladlad ito at marahang ipinatong sa mga balikat ni Elara. Sa paglapit niya, naamoy niya ang banayad na amoy nito, sabon at shampoo, walang pabango. Simple. Malinis. Nakita niya ang ilang hibla ng buhok na nakakalat sa noo nito. Naramdaman niya ang pagnanais na alisin ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nakatayo lang siya roon, pinagmamasdan ang eksena. Ang babaeng pumasok sa buhay niya dahil sa isang kasalanan, ngayon ay natutulog sa tabi ng kama ng kanyang pamangkin, ang kamay ay hindi bumibitaw. Isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang sa dibdib ni Miguel. Isang bagay na pamilyar ngunit matagal na niyang kinalimutan. Isang emosyon na ibinaon na niya kasama ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Tumalikod siya at marahang isinara ang pinto, iniwan ang liwanag ng lampshade na nagbabantay sa dalawa. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang study, ang imahe ni Elara ay nanatili sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang key solusyon sa problema niya. Ang nakita niya ay si Elara. At sa kaibuturan ng kanyang pusong inakala niyang bato na, may biglang gumalaw. Kinabukasan, may kakaibang gaan sa paggising ni Miguel. Ang imahe ni Elara na natutulog sa silya, ang kamay ay hawak ang kay Maya, ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi niya ito inaasahan. Ang lahat sa buhay niya ay nakaplano, nakalkula. Ngunit ang babaeng ito siya ay isang variable na hindi niya isinama sa kanyang equation. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin habang nag-aahit. Karaniwan, ang nakikita niya ay isang siruhano, isang ama, isang tagapangalaga. Ngayon, nakita niya ang isang lalaki. Isang lalaking naglagay ng kumot sa isang babaeng hindi niya halos kilala. At hindi niya alam kung bakit. Bumaba siya para magkape. Ang bahay ay karaniwang magulo sa umaga, isang organisadong kaguluhan na pinamamahalaan ni Sofia. Ngunit ngayon, ang amoy ng kape ay may kasamang amoy ng sinangag at itlog. Sa kusina, naabutan niya si Elara, nakatalikod, naghahanda ng almusal habang tinutulungan si Maya sa kanyang takdang aralin sa mesa. May isang normalidad sa eksena, isang katahimikan na matagal nang nawala sa bahay na ito. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Miguel para umalis, nakita niya si Elara sa sala, seryosong nakaupo sa sahig.
Sa harap niya ay isang laruang robot na putol ang isang braso, ang paboritong laruan ni Leo. May hawak siyang maliit na screwdriver at pilit na ibinabalik ang braso, ngunit patuloy itong nalalaglag. Naramdaman ni Miguel ang isang ngiti na gustong kumawala sa kanyang mga labi. Ang isang nurse na sinusubukang maging isang engineer. Sa halip na dumaan lang, lumapit siya. Hindi ganyan, sabi niya. Nagulat si Elara at napaangat ang tingin. Doc. Sir. Paalis na po kayo. Hindi niya sinagot ang tanong. Umupo siya sa sahig, sa tapat niya, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Akin na. Ibinigay ni Elara ang robot at ang screwdriver. Kinuha ni Miguel ang robot. Ang kanyang mga daliri na sanay sa maselang pag-opera ay walang kahirap-hirap na kinalikot ang maliit na mekanismo. Habang ginagawa niya ito, ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagdikit. Isang bahagyang kuryente. Mabilis na binawi ni Elara ang kanyang kamay, ang kanyang mga pisngi ay namula. Nagkatinginan sila, isang segundo lang, ngunit sapat na iyon. Sapat na para makita ni Miguel ang pagkailang sa mga mata nito, at para maramdaman niya ang sarili niyang di inaasahang pagtibok ng puso. Ibinalik niya ang atensyon sa robot. May maliit na lock sa loob. Kailangan mo munang iangat bago mo ipasok ang braso, paliwanag niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa dati. Isang click key ang narinig at ang braso ng robot ay bumalik na sa dati. Salamat po, mahinang sabi ni Elara. Walang anuman. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang slacks. Para kay Leo, dagdag niya, na para bang kailangan niya ng dahilan para sa ginawa niya. Kinahapunan, habang pauwi si Miguel mula sa trabaho, naabutan niya si Lucas na tumatakbo papalabas ng pinto para salubungin siya. Daddy. Daddy. Look, masayang sigaw ng bata, iwinawagayway ang isang papel na may drawing. Binuhat niya si Lucas. Ano yan, champ? Nagdrawing kami kanina. Yung family natin. Tiningnan ni Miguel ang drawing. 5 stick figures. Isang malaki at 4 na maliliit. Ngunit sa tabi ng malaking stick figure ay may isa pa, may mahabang buhok at nakasuot ng bestida. Sino ito? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Si Mama Elara, Daddy, sabi ni Lucas, ang boses ay puno ng kagalakan at walang anumang pag-aalinlangan. Sabi niya, tutulungan niya akong gumawa ng kitty bukas. Mama Elara. Ang mga salita ay tumama kay Miguel. Isang parte sa kanya ang nasaktan, isang alaala ng ina ni Lucas, ni Isabella. Ngunit napalitan agad ito ng ibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging buo. Nakita niya ang saya sa mga mata ng kanyang anak. Nakita niya si Elara na nakatayo sa may pinto, nakangiti sa kanila. At sa sandaling iyon, ang tawag na Mama Elara ay hindi naging mali. Sa ospital, may isang bagong resident nurse na na-assign sa kanyang department. Maganda ito, bata, at halatang humahanga sa kanya. Grabe ka, Jake de la Cruz. Ang galing niyo raw sa ginawang craniotomy kahapon, sabi nito habang inaabot sa kanya ang isang patient chart. Sana maging kasing galing niyo ako balang araw. Just do your job well, doctor, sagot lang ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa chart. If you need any help, sir, even outside the hospital. I'm available, sabi ulit ng nurse, ang boses ay mas malandi na ngayon. Dati, hindi niya papansinin ang mga ganitong komento. O marahil ay bahagya siyang mapapangiti. Ngunit ngayon, nakaramdam siya ng inis. Isang iritasyon. Hindi niya alam kung bakit, pero ang unang pumasok sa isip niya ay si Elara. Ang tahimik nitong presensya. Ang paraan ng pag-aalaga nito sa mga bata. Ang simpleng ganda nito habang sinusubukang ayusin ang isang sirang robot. I have everything I need, thank you, matigas niyang sabi bago tumalikod at iwanan ang nagulat na nurse. Gabi na. Ang mga bata ay tulog na. Naabutan ni Miguel si Elara sa kusina, nagtitimpla ng kape. Tahimik siyang pumasok at kumuha rin ng tasa. Sa unang pagkakataon, hindi naging awkward ang katahimikan sa pagitan nila. Mayroon itong dalang kapayapaan. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Miguel, na ikinagulat maging ng sarili niya. Napatingin si Elara sa kanya. Okay naman po, sir. Masaya po si Leo sa robot niya. Miguel na lang. Huwag nang sir, sabi niya. Nasa bahay tayo.
Tumango si Elara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige po. Miguel. Uminom siya ng kape. Bakit ka naging nurse? Ang tanong ay biglaan, ngunit tila ito ang tamang itanong sa sandaling iyon. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Elara. Isang bakas ng lungkot na mabilis ding nawala. Gusto kong mag-alaga ng tao, simpleng sagot nito. Pakiramdam ko, iyon ang purpose ko. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Tungkol sa mga bata, sa ospital, sa mga maliliit na bagay. Walang malalim. Walang personal. Ngunit ito ang pinakamahabang pag-uusap nila. At sa bawat minuto, nararamdaman ni Miguel na ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay unti-unting nagkakaroon ng mga siwang. Kinabukasan, habang nasa isang department store para bumili ng gamot para kay Lucas, napadaan si Miguel sa isang store ng mga hair accessories. Nakita niya ang isang simpleng hair clip na may disenyong maliit na sunflower. Naalala niya ang araw na nag-grocery sila. Nakita niya si Elara na tinitingnan ang kaparehong hair clip, ngunit binalik din ito sa lalagyan. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, kinuha niya ang hair clip at dinala sa counter. Habang nagbabayad, pakiramdam niya ay isa siyang teenager na bumibili ng regalo para sa kanyang nililigawan. Katawa-tawa. Nang gabing iyon, habang si Elara ay nasa banyo, pumasok si Miguel sa kwarto nito. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol. Dahan-dahan niyang inilagay ang maliit na paper bag sa ibabaw ng kanyang vanity table. Lumabas siya ng kwarto nang hindi nakikita. Habang nakatayo sa madilim na pasilyo, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano itong ginagawa niya? Nang makita ni Elara ang maliit na paper bag sa kanyang vanity table, ang unang pumasok sa isip niya ay baka kay Sofia ito. Ngunit nang buksan niya ito, natigilan siya. Sa loob ay ang sunflower hair clip. Ang eksaktong hair clip na tinitigan niya sa department store noong isang linggo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Walang nakakita sa kanya noon. Maliban sa isa. Kinapa niya ang kanyang pisngi. Mainit ito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Kilig. Pagkailang. Takot. Ang kasunduan nila ay malinaw. Isa siyang bayad pinsala. Walang lugar para sa mga ganitong bagay. Ngunit ang simpleng regalong ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Kinabukasan, isinuot niya ang hair clip. Picnic. Saan naman po galing iyon? Tanong ni Elara kay Miguel nang ibalita nito ang plano sa almusal. Sabi ni Lucas, gusto niyang magpalipad ng saranggola. Sagot ni Miguel, hindi nakatingin sa kanya, abala sa paglalagay ng palaman sa tinapay. At kailangan nating lahat na lumabas paminsan-minsan. Sa parke, ang sikat ng araw ay mainit at masaya. Inilatag ni Elara ang isang malaking banig sa ilalim ng isang puno, habang tinutulungan ni Miguel si Lucas at Leo na buuin ang saranggola. Tumatakbo si Maya, hinahabol ang mga paru-paro. Si Sofia lang ang nakaupo sa gilid, abala sa kanyang cellphone, malayo sa kanila. Pinanood ni Elara ang eksena. Si Miguel, ang seryosong siruhano, ay nakaupo ngayon sa damuhan, tumatawa habang itinuturo sa mga bata kung paano itali ang mga buhol. Nakita ni Elara ang isang panig niya na hindi niya pa nakikita dati, ang panig ng isang ama. Tita Elara. Halika po. Tulungan niyo kami, sigaw ni Leo. Ngumiti si Elara at lumapit. Hawakan mo dito, sabi ni Miguel sa kanya, ang boses ay malapit sa kanyang tainga. Ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Naamoy ni Elara ang banayad na aftershave nito, isang amoy na naghatid ng kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Nang sa wakas ay lumipad ang saranggola, nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Nagsalitan sila sa paghawak ng tali. Kahit si Miguel ay napangiti, isang tunay at malawak na ngiti na nagpaliwanag sa buong mukha niya. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng asul na langit, kasama ang tawanan ng mga bata at ang saranggolang sumasayaw sa hangin, naramdaman ni Elara ang isang bagay na mapanganib. Naramdaman niya na masaya siya. Totoong masaya. Habang abala ang lahat, nakita ni Elara si Sofia na nilapitan ng isang grupo ng mga teenager. Narinig niya ang tawanan ng mga ito. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Sofia. Why, Sofia? Nabalitaan namin may bago na raw kayong yaya?
O baka naman stepmom, sabi ng isang babae, ang boses ay puno ng pang-aasar. Ang bilis naman magpalit ng papa mo, sabi pa ng isa. Nakatayo lang si Sofia, hindi makaimik, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Bago pa makalapit si Miguel, nauna na si Elara. Hi, girls, bati ni Elara na may kalmadong ngiti, inakbayan si Sofia. Ako nga pala si Elara. It's nice to meet Sophia's friends. Natigilan ang mga babae. Actually, papunta na kami para bumili ng ice cream. Gusto niyo bang sumama? Tanong ni Elara. Ang kanyang tono ay palakaibigan, ngunit ang kanyang mga mata ay may sinasabing iba, isang babala. Yun treat. Family day kasi namin ngayon. Biglang naubusan ng sasabihin ang mga teenager. Nagkatinginan sila at nag-imbento ng dahilan para umalis. Nang sila na lang ang naiwan, hindi tumingin si Sofia kay Elara. Nakayuko lang ito. Hayaan mo na sila, mahinang sabi ni Elara. Ang mahalaga ay kung ano ang totoo, hindi ang sinasabi ng iba. Nag-angat ng tingin si Sofia. Nakita niya ang sunflower clip sa buhok ni Elara. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay may bakas ng pagkalito at pasasalamat. Salamat po. Tita Elara, bulong nito, ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa pangalang iyon ng may respeto. Pauwi, ang kotse ay puno ng masayang kwentuhan. Kahit si Sofia ay nakikisali na paminsan-minsan. Si Maya ay nakatulog sa kandungan ni Elara. Pakiramdam ni Elara ay lumulutang siya. Ito ang pakiramdam ng isang pamilya. Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap, isang bagay na hindi niya akalaing mararanasan niya sa ganitong paraan. Nang gabi na iyon, matapos niyang ihatid si Maya sa kama, naabutan niya si Miguel sa kusina, naghuhugas ng mga pinagkainan nila sa picnic. Ako na po dyan, sabi ni Elara. Hati na tayo, sagot ni Miguel. Ikaw ang magpunas. Nagtrabaho sila sa tahimik na pagkakasundo. Si Miguel ang naghugas, si Elara ang nagpupunas. Ang kanilang mga galaw ay tila sabay, isang hindi pinagplanuhang sayaw sa maliit na espasyo ng kusina. Salamat sa ginawa mo para kay Sofia kanina, sabi ni Miguel, binabasag ang katahimikan. Wala po yun. Ayoko lang na nakikita siyang nasasaktan. Hindi. Malaking bagay yon, sabi ni Miguel. Huminto siya sa paghugas at lumingon para harapin ito. Malaking bagay ka. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang nagbago. Naging mabigat. Puno ng mga salitang hindi masabi. Ang mga mata ni Miguel ay bumaba sa kanyang mga labi. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang daliri ay dumaan sa sunflower clip sa kanyang buhok. Bagay sa'yo, bulong niya. Ang puso ni Elara ay kumakarera. Ang buong mundo niya ay tila umikot at huminto sa sandaling iyon. Ang kusinang ito. Ang lalaking ito. Dahan-dahan, yumuko si Miguel. Ang kanyang mukha ay papalapit ng papalapit. Nakikita ni Elara ang sarili niyang refleksyon sa kanyang mga mata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay. Malapit na. 1 pulgada na lang. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay pumunit sa sandali, kasing talim ng isang kutsilyo. Pareho silang napapitlag, lumayo sa isa't isa na parang napaso. Ang mahika ay biglang nawala. Sino naman kaya yan, sabi ni Miguel, ang boses ay bahagyang paos. Naglakad siya palabas ng kusina, ang mukha ay nagpapakita ng inis. Sinundan siya ng tingin ni Elara, ang kamay ay nasa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Napatingin siya sa bintana ng kusina. Gabi na. Sino ang bibisita sa ganitong oras? Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pagkatapos ay isang katahimikan. Isang mahaba, nakakabinging katahimikan na sinundan ng isang mahinang tunog. Isang boses na hindi niya kilala. Migs, bumalik na ako. Lumabas si Elara sa kusina. At doon, sa may pinto, nakita niya si Miguel na nakatayo na parang isang estatwa. Sa harap nito ay isang babae, maganda, payat, ang mukha ay basang-basa ng luha. Nakahawak ito sa braso ni Miguel, na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bumagsak. Ding-dong. Ang tunog ay umalinggaw sa isip ni Elara. Ang tunog na hindi lang pumigil sa isang halik. Ito ang tunog na wawasak sa lahat.
Ang tunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Para kay Miguel, isa itong pagkaantala. Isang hadlang sa isang sandali na hindi niya inakalang mangyayari. Ang init ng palad niya ay nanatili pa rin sa pisngi ni Elara. Ang imahe ng mga labi nito na nakasara, naghihintay, ay nakatatak sa kanyang isipan. Sino naman kaya yan, sabi niya, hindi maitago ang inis sa kanyang boses. Naglakad siya papunta sa pinto, ang bawat hakbang ay papalayo sa kuryenteng namagitan sa kanila sa kusina. Inisip niya, baka kapitbahay na nang hihingi ng asukal. O baka isang delivery na naligaw. Inikot niya ang seradura at binuksan ang pinto. At ang mundo ni Miguel de la Cruz ay huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa harap niya ang isang multo. Isang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Payat. Maputla. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Ngunit ang mukha ay hindi niya kailanman malilimutan. Isabella. Migs, bumalik na ako. Ang boses nito, na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ay isa na ngayong lason. Ang pangalan niya, na binigkas nito, ay parang isang sumpa. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang utak niya, na sanay sa mabilis na pag-iisip sa gitna ng krisis sa operating room, ay blanko ngayon. Tila bumigay ang lahat ng sistema sa kanyang katawan. Hinawakan ni Isabella ang kanyang braso. Ang paghawak nito ay malamig, desperado. Migs, please sabihin mo sa akin na hindi pa huli ang lahat. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali. Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan. 5 taon. 5 taon ng katahimikan. 5 taon ng pag-iiwan sa kanya at sa kanilang anak. At ngayon, isa na lang itong kipagkakamali. Ang galit na matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Malamig at matalim. Anong ginagawa mo dito? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, ang boses niya ay garalgal at walang emosyon. Sa likod niya, narinig niya ang mga yapak ni Elara. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang paglabas nito mula sa kusina. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Elara nang makita nito ang babaeng nakahawak sa kanyang braso. Ang dalawang mundo niya ay nagbanggaan. Ang nakaraan at ang kasalukuyan. Ang kasinungalingan at ang nagsisimulang katotohanan. Papasukin mo muna ako, Migs. Please. Magpapaliwanag ako, pakiusap ni Isabella, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Umalis ka na, mariing sabi ni Miguel. Sinubukan niyang alisin ang kamay nito, ngunit mas lalo lang itong humigpit. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Nakita ni Isabella si Elara na nakatayo sa likuran niya. Ang mga mata nito ay nanliit. Sino siya, Migs? May bago ka na ba? Ganoon na ba kadali para sa'yo nakalimutan ako? Ang kaba sa dibdib ni Miguel ay napalitan ng panik. Kailangan niyang ilayo si Isabella dito. Bago pa may makakita. Bago pa. Huli na. Daddy. Bakit po kayo sumisigaw? Ang maliit na boses ni Lucas ay tumago sa tensyon na parang isang kutsilyo. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, kinukusot ang kanyang mga mata, halatang nagising sa kanilang ingay. Napatingin si Isabella kay Lucas. Ang mukha niya ay biglang nagbago. Ang pagkadesperada ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagsisisi. Pagmamahal. O bago na namang pag-arte. Hindi na alam ni Miguel. Lucas Anakti. Bulong ni Isabella. Daddy, sino po siya? Tanong ni Lucas, ang tingin ay lumipat mula kay Miguel patungo kay Isabella. Lumapit ito. Kamukha po niya yung picture ni Mommy sa kwarto ninyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel na gumuho ang sahig sa kanyang paanan. Ang kasinungalingang binuo niya sa loob ng 5 taon para protektahan ang kanyang anak ay gumuho sa isang iglap. Patay na ang mommy mo, anak. Naaksidente siya. Ang mga salitang iyon ay bumalik upang multuhin siya. Tumingin si Miguel kay Elara. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan na ng pag-unawa at pagkatapos ng sakit. Ang sakit ng isang taong nalaman na bahagi pala siya ng isang mas malaking kasinungalingan. Ang sunflower clip sa buhok nito ay tila isang malupit na biro. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, naghihintay ng kanyang sasabihin. Si Lucas na naguguluhan.
Si Elara na nasasaktan. At si Isabela na may mapanlinlang na luha sa mga mata. Bago pa siya makapagsalita, ang mga mata ni Isabela ay biglang pumuti. Ang katawan nito ay lumambot. At sa isang perpektong tiyempo, na parang isang eksena mula sa isang drama, nawalan ito ng malay at bumagsak sa kanyang mga bisig. Hawak niya ngayon ang babaeng sumira sa kanyang buhay, habang ang babaeng nagsisimulang buuin ito ay nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan, ang puso ay tiyak na nawasak din. Ang unang naramdaman ni Elara ay pagkalito. Pagkatapos ay gulat. At sa huli, isang malamig na kirot na gumapang mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang dibdib. Nakatayo lang siya roon, pinapanood si Miguel na buhatin ang babaeng walang malay papasok sa sala. Ang babaeng may mukha mula sa litrato. Ang asawa ni Miguel na patay na. Tumingin siya kay Lucas, na nakatayo pa rin sa paanan ng hagdan, ang mga mata ay malaki at puno ng tanong. Si Sofia at Leo ay lumabas na rin mula sa kanilang mga silid, na akit ng ingay. Ang perpektong key family date nila ay biglang naging isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Sofia, dalhin mo ang mga bata sa taas, utos ni Miguel, ang boses ay pilit at kontrolado. Sinunod ni Sofia, hinila ang nalilitong si Lucas at ang nagtatakang si Leo. Ngunit bago sila tuluyang umakyat, sumulyap ito kay Elara. Isang sulyap na puno ng awa. At iyon ang mas nagpasakit sa lahat. Naiwan si Elara at si Miguel sa sala, kasama ang babaeng nakahiga sa sofa. Nilapitan ni Miguel ang babae at sinuri ang pulso nito. Buhay siya. Nagkukunwari lang o na-stress talaga, sabi niya, mas para sa sarili kaysa kay Elara. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. Ang mukha niya ay parang isang maskara ng pagod at pagsisisi. Elara, I can explain me. Explain what? Puto ni Elara, ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Na ang asawa mo, na sinabi mong patay na, ay biglang nabuhay. Na ang buong pundasyon ng kung anuman ito ay isang kasinungalingan. Hinaplos niya ang sunflower clip sa kanyang buhok. Bigla, ang simpleng regalo ay naramdaman niyang parang isang mainit na bakal. I'm sorry, sabi ni Miguel. Hindi ko sinasadyang idamay ka dito. Ginawa ko lang iyon para protektahan si Lucas. Bago pa makasagot si Elara, isang mahinang ungol ang narinig nila mula sa sofa. Dahan-dahang iminulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Migs, sabi nito, ang boses ay mahina at marupok. Nasaan ako? Tumingin ito sa paligid at nakita si Elara. Sino-sino siya? Tumayo si Elara, naramdaman niyang wala siyang lugar sa eksenang ito. Maghahanda ako ng tubig, sabi niya, isang dahilan para makatakas. Pumunta siya sa kusina, ngunit hindi siya kumuha ng tubig. Sumandal siya sa counter, ang parehong counter kung saan halos maglapat ang kanilang mga labi kanina. Ang alaala ay isa na ngayong mapait na biro. A glorified nanny. Ang mga salitang narinig niya noon ay bumalik. Ngayon, mas naintindihan na niya. Isa lang siyang pansamantalang solusyon. Isang band-aid sa isang malalim na sugat na hindi pa pala naghihilom. Kinabukasan, ang bahay ay may bagong enerhiya. Isang enerhiyang mabigat at puno ng tensyon. Si Isabela ay nanatili sa guest room. Nagkulong. Sa hapagkainan, si Miguel ay napilitang magpaliwanag sa mga bata tungkol sa isang malaking pagkakamali at mahabang kwento. Isang kwentong halatang hindi ka panipaniwala. Pagkatapos, lumabas si Isabela, nakasuot ng damit na ipinahiram ni Miguel. Ang mukha niya ay walang kolorete, ang buhok ay bahagyang magulo. Mukha siyang biktima. Umupo siya sa tabi ni Lucas. Kamusta ka na, anak? Ang laki-laki mo na, sabi niya, ang mga mata ay naluluha. Nagtago si Lucas sa likod ni Miguel. Binaling ni Isabela ang atensyon kay Elara. Salamat sa pag-aalaga mo sa pamilya ko, sabi niya na may matamis na ngiti. I owe you my life. Ang mga salita ay puno ng laso na si Elara lang ang nakakaramdam. Sa mga sumunod na araw, si Isabela ay nagsimulang gumanap sa papel ng nagsisising ina at asawa. Nagluto siya ng mga paboritong pagkain ni Miguel, mga pagkaing hindi alam ni Elara. Ikinuwento niya ang mga alaala nila ni Lucas noong sanggol pa ito, mga kwentong nagparamdam kay Elara na isa siyang tagalabas. Isang hapon, naabutan ni Elara si Isabela na umiiyak habang tinitingnan ang mga lumang photo albums. Namiss ko sila ng sobra, sabi ni Isabela kay Elara.
Alam mo ba, may nangyaring masama sa akin. Nakidnap ako sa ibang bansa na wala ng memorya. Ngayon lang ako nakatakas. Ngayon ko lang sila nahanap ulit. Isang kwentong perpektong isinadula, kumpleto sa mga panginginig ng boses at mga pekeng luha. Alam ni Elara na kasinungalingan ito. Nararamdaman niya. Ngunit si Miguel, na puno ng guilt, at ang mga bata na nalilito ay tila naniniwala. Lalo na si Lucas. Unti-unti ang takot ni Lucas ay napalitan ng kuryosidad. Nagsimula na siyang makipag-usap kay Isabela. Isang gabi, habang nag-aayos si Elara ng mga laruan sa sala, nilapitan siya ni Isabela. Wala nang ibang tao sa paligid. Ang ganda ng hair clip mo, sabi ni Isabela, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Otomatikong hinawakan ni Elara ang sunflower clip. Regalo ba yan ni Migs? Tanong ni Isabela. Mahilig talaga siyang magregalo ng mga ganyan. Noong kami pa, binigyan niya ako ng isang kwintas na may sunflower din, paborito ko kasi yon. Naramdaman ni Elara na para siyang sinampal. Isa lang pala siyang kapalit. Isang kopya. Alam mo, Elara, pagpapatuloy ni Isabela, ang boses ay bumaba sa isang bulong. Nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng ginawa mo. Talagang utang na loob ko sa iyo ang pag-aalaga sa pamilya ko habang wala ako. Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Pero ngayon, nakabalik na ako. Ang lugar mo dito wala na. Pagkatapos ay ngumiti ito ng matamis, na para bang nag-alok lang ito ng isang pirasong cake, at hindi isang deklarasyon ng giyera. Ay, nga pala, dagdag nito bago tumalikod. Nagkamali ako ng damit na naisuot kanina. Aksidente kong nakuha ang damit mo. At aksidente ko ring natapunan ng kape. Ipinakita nito ang damit ni Elara na may malaking mansa. Sorry ha. Lalabhan ko na lang. Naiwang nakatayo si Elara, ang mga kamay ay nakakuyom. Hindi ito isang simpleng pagtapon ng kape. Isa itong mensahe. At malinaw niyang naintindihan iyon. Nagsimula na ang laban. Isinara ni Isabela Reyes ang pinto ng guest room at ang maskara ng pagiging maamo at nagsisisi ay agad na nalusaw sa kanyang mukha. Napalitan ito ng pagkayamot at pagkadama. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang hardin sa ibaba, kung saan naglalaro sina Leo at Maya. Isang pamilyang perpekto. Isang buhay na tinalikuran niya. Hindi niya ito pinagsisisihan. Hindi kailanman. Ang pagsisisi ay para sa mga mahihina. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan at mabilis na nagdial ng isang numero. Isang ring lang, sumagot na ito. Isay. Kamusta? Isang nag-aalalang boses ng lalaki ang narinig niya. Ang boses ni Adrian. Ayos lang ako, mahal, sagot ni Isabela. Ang boses niya ay biglang naging malambing at puno ng pagmamahal. Huwag mo akong alalahanin. Kamusta ang pakiramdam mo? Nanghihina pa rin. Sabi ng doktor, kailangan na talaga di. Ilve, putol ni Isabela. Huwag mong isipin yan. Sinasabi ko sa'yo, magiging maayos ang lahat. Makukuha mo ang pinakamahusay na siruhano. Gagawin ko ang lahat. Pero, Isay, paano? Ang pamilya mo di. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Ang pamilya ko ang susi, Adrian. Lalo na si Miguel. Konting arte pa, konting luha at bibigay din siya. Maniwala ka sa akin. Mag-ingat ka, mahal. Palagi naman, sabi niya. I love you. Ibinaba niya ang tawag at tiningnan ang cellphone. Ang wallpaper niya, isang litrato nila ni Adrian, masaya, sa isang beach sa Europe. Ang totoong buhay niya. Tumingin siyang muli sa labas. Si Elara ay kalalabas lang para bigyan ng merienda ang mga bata. Suot pa rin ito ang lintik na sunflower clip. Isang pang-iinsulto. Kailangan niyang tanggalin ang babaeng iyon. Isang sagabal. Isang bato sa kanyang sapatos. Kailangan niya ng armas. Umupo siya sa kama at binuksan ang kanyang tablet. Nag-type siya sa search bar, Elara Santos. Nurse. St. Jude Medical Center. Ilang minuto ng paghahanap. Puro mga social media profiles na halos walang laman. Ngunit hindi sumuko si Isabela. Sinubukan niya ang ibang paraan. Miguel de la Cruz. Lucas de la Cruz. Aksidente.
At doon, lumabas ito. Isang lumang news article mula sa isang local na website. Ang headline, Heroic Nurse Saves Surgeon's Son After Freak Accident. Binuksan niya ang artikulo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis habang nagbabasa. Isang nurse na kinilalang si Elara Santos ang mabilis na rumesponde matapos masaksihan ang aksidente ayon sa mga saksi. Isang payong na nalaglag sa kalsada ang tila naging sanhi ng pagkabigla ng driver. Napangisi si Isabela. Isang malawak, mandaragit na ngisi. Elara Santos. Ang bayani. Ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. At ang babaeng siya rin pala ang dahilan kung bakit muntik na itong mamatay. Ito na. Ito ang armas na kailangan niya. Ang perpektong lason. Sa mga sumunod na araw, si Isabela ay naging anino ni Elara. Pinag-aralan niya ang bawat galaw nito, ang bawat pakikitungo nito sa mga bata. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. At dumating din ito. Isang hapon, naglalaro si Lucas sa sala, tinatayo ang isang tour gamit ang mga building blocks. Si Elara ay nagbabasa sa isang silya sa malapit. Lucas, dahan-dahan lang, baka masira, mahinahong paalala ni Elara nang makitang masyadong mabilis ang pagpapatong ng bata sa mga blocks. Iyon na ang hudyat ni Isabela. Mabilis siyang lumabas mula sa kusina, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak! Anong nangyari, sabi niya, lumuhod sa tabi ni Lucas at niyakap ito. Pinapagalitan ka ba niya? Huwag kang mag-alala, andito na si Mommy. Nagulat si Lucas. Hindi po sabi lang po niya di. Ilve, baby, sabi ni Isabela. Hinahaplos ang buhok ni Lucas habang pasimpleng tinitingnan si Elara na may nasasaktang ekspresyon. It's okay. Hindi ka dapat sinisigawan. Hindi ko po siya sinisigawan, kalmadong sabi ni Elara, kahit nararamdaman na niya ang patibong. Narinig ko, giit ni Isabela, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Naiintindihan ko. Siguro pagod ka na sa pag-aalaga sa kanila. Pero anak ko pa rin siya. Sakto sa oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, pagod mula sa ospital. Naabutan niya ang eksena, si Isabela na yakap-yakap ang anak nila, mukhang iiyak na, si Elara na nakatayo, mukhang depensibo, at si Lucas na nalilito sa gitna. Anong nangyayari dito? Tanong ni Miguel, ang boses ay mabigat. Tumakbo si Isabela palapit sa kanya, ang mga luha ay tumutulo na. Mig si Elara sinigawan niya si Lucas. Alam kong kasalanan ko, matagal akong nawala, pero sana huwag naman niyang pagmalupitan ang anak ko. Ang bawat salita ay perpektong binitawan, puno ng drama at sakit. Tumingin si Miguel mula kay Isabela, patungo kay Elara, ang mukha niya ay nagpapakita ng pagdududa at pagod. Elara? Totoo ba to? Bago pa makasagot si Elara, ang katahimikan niya, nadulot ng gulat at sakit, ay nagsilbing kumpirmasyon para kay Miguel. Umiling si Elara. Hindi. Hindi ganyan ang nangyari. Ngunit ang lason ay naitanim na. Ang duda ay naipasok na sa isipan ni Miguel. At nakita iyon ni Isabela. Nang gabing iyon, nagkulong si Isabela sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang folder na dala niya mula sa Maynila. Sa loob nito ay ang mga medical records ni Adrian. Tinitigan niya ang diagnosis. End-stage liver failure. Sa ilalim nito ay isang listahan ng mga pinakamahusay na transplant surgeon sa buong Pilipinas. Mga pangalang tinanggalan niya ng marka. Maliban sa isa, kumuha siya ng isang pulang ballpen. Dahan-dahan, na may ngiting puno ng determinasyon at kasamaan, binilugan niya ang pangalan sa tuktok ng listahan. Miguel de la Cruz. Wala siyang pagpipilian, sabi niya sa sarili. Gagamutin ni Miguel si Adrian. Sa ayaw at sa gusto nito. Hindi mapakali si Miguel. Ang mga salita ni Isabela kahapon, sana huwag naman niyang pagmalupitan ang anak ko, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang bahagi niya ang gustong maniwala kay Elara, sa katahimikan at kabaitan na dinala nito sa kanyang bahay. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sinaktan at iniwan ni Isabela, ay nagdududa. Alam niya na kailangan nilang mag-usap. Kailangan nilang ayusin ang gusot na ito. Ngunit si Isabela ang nauna. Kinagabihan, habang nagkakape si Miguel at si Elara sa sala, sa isang tahimik at pilit na pagkakataon, pumasok si Isabela.
Ang mukha niya ay seryoso, ang mga mata ay may bakas ng matinding kalungkutan. May hawak siyang isang folder. Miguel, Elara, may kailangan kayong malaman, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ayoko sanang gawin ito. Pero para ito sa kapakanan ni Lucas. Umupo siya sa tapat nilang dalawa at inilapag ang folder sa lamesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang papel, isang printout ng isang lumang news article. Sinubukan kong alamin kung ano ang totoong nangyari sa aksidente ng anak ko, sabi ni Isabela. At ito ang nalaman ko. Tumingin siya kay Elara, ang mga mata ay puno ng pagkaawa na maihalong panunumbat. Elara, bakit hindi mo sinabi sa amin ang totoo? Kumunot ang noo ni Miguel. Anong totoo? Huminga ng malalim si Isabela bago basahin ang isang bahagi ng artikulo. Ayon sa mga saksi, isang payong na nalaglag sa kalsada ang tila naging sanhi ng pagkabigla ng driver na nagresulta sa pagkawala nito ng kontrol sa manibela. Itinaas ni Isabela ang kanyang tingin mula sa papel. Isang payong, Elara. Isang berdeng payong. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Naalala niya ang kwento ng mga pulis. Ang berdeng payong na nakita sa tabi ni Lucas. Tumingin siya kay Elara. Ang mukha nito ay namumutla, kasing puti ng kanyang uniforme. Hindi ito makatingin sa kanya. Nakayuko ito, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kandungan. Elara, sabi ni Miguel, ang boses niya ay isang mahinang bulong. Sabihin mong hindi totoo yan. Isang pakiusap. Isang huling pagkakataon. Ngunit si Elara ay nanatiling tahimik. Ang katahimikan niya ay isang umamin. Isang pagsabog na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Tumayo si Miguel. Ang tasa ng kape ay halos matapon. Ang init na naramdaman niya para sa babaeng ito sa mga nakalipas na linggo ay biglang naging isang nagielong galit. Ang picnic. Ang pag-aayos ng robot. Ang muntik na halik. Ang sunflower clip. Lahat kasinungalingan. Lahat isang pagpapanggap. Kaya pala di. Sabi ni Miguel, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Kaya pala pumayag ka sa kasunduan. Hindi dahil sa utang na loob. Kundi dahil sa guilt. Dahil sa kasalanan mo. Hindi pa rin umimik si Elara. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang luha na iyon ang tuluyang sumira sa kontrol ni Miguel. Niloko mo ako. Niloko mo kaming lahat. Pumasok ka sa bahay na ito, sa buhay ng mga anak ko, na dala-dala ang isang kasinungalingan. Lumingon siya, ang mga kamay ay nakakuyom. Ang sakit ng pagkakanulo ay sariwa at napakatindi. You built this family on a lie. On a son's blood, sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng lason at sakit. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Elara. Ang mga mata nito ay basag na basag. Tumayo ito at sa isang boses na halos hindi marinig, sinabi niya, patawad. Pagkatapos ay tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Pinanood lang siya ni Miguel. Hindi niya ito pinigilan. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, humihingal, ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Si Isabela ay lumapit at hinawakan ang kanyang braso, ngunit tinabig niya ito. Ilang minuto siyang nakatayo doon bago siya sumunod sa taas. Ang pinto ng kwarto ni Elara ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Ang silid ay walang laman. Ang aparador ay bukas at wala na ring laman. Sa ibabaw ng vanity table, nakita niya ito. Isang maikling sulat. Sa tabi nito ay ang singsing na isinuot niya sa daliri nito noong sila ay kinasal sa huwes. At sa tabi ng singsing ay ang sunflower hair clip. Kinuha niya ang sulat. Miguel. Patawad. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tama ka. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko kailanman sinadyang saktan kayo. Minahal ko ang mga bata. Minahal ko kayo. Ito na siguro ang kabayaran. Alagaan mo sila. Elarati. Gumuho ang mundo ni Miguel. Mula sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. At kasabay ng ulan ay ang pag-iyak ng mga bata mula sa kabilang silid. Daddy! Nasaan po si Mama Elara? Daddy, sigaw ni Maya. Sa gitna ng kaguluhan, ng pag-iyak ng mga anak niya at ng pagsisimula ng bagyo sa labas,
tumunog ang cellphone ni Miguel. Isang email. Urgent, for ESA de la Cruz, priority transplant evaluation. Binuksan niya ito nang wala sa sarili. Isang kahilingan para sa isang emergency liver transplant. Isang pasyenteng SFC na biglang inilagay sa tuktok ng listahan na nilampasan ang ilang pasyenteng mas matagal nang naghihintay. Isang bagay na kahina-hinala. Binasa niya ang pangalan ng pasyente. Adrian Sandoval. Isang pangalang hindi pamilyar. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, narinig na niya ito dati. Sa isang mahinang usapan sa telepono ni Isabela ilang araw na ang nakalipas. Napatingin siya sa bintana, sa malakas na buhos ng ulan. Sa unang pagkakataon, isang maliit na binhi ng duda, hindi para kay Elara, kundi para kay Isabela, ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Tumila na ang ulan, ngunit ang kalungkutan ay nanatili sa loob ng maliit na apartment na tinutuluyan ni Elara. Isang kwarto lang ito na may isang bintanang nakatanaw sa pader ng katabing gusali. Ito ang mundo niya ngayon. Malayo sa malawak na bahay, sa hardin, sa tawanan ng mga bata. Nakahiga siya sa kama, yakap-yakap ang isang unan. Ilang araw na siyang ganito. Pumapasok lang siya sa trabaho sa isang maliit na klinik, umuuwi at hihiga. Ang bawat sulok ng kanyang apartment ay nagpapaalala sa kanya ng bawat sulok ng bahay ng mga De La Cruz. Ang kusina, kung saan sila halos maghalikan. Ang sala, kung saan sinabi ni Lucas na Mama Elara sa unang pagkakataon. Ang kwarto ni Maya, kung saan niya kinanta ang lumang oyay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang gallery. Ang screen ay napuno ng mga litrato. Si Leo na may suot na peking bigote. Si Sofia na may isang bihirang ngiti. Si Maya na tulog sa kanyang kandungan. Si Lucas na iwinawagayway ang kanyang drawing. Isang pamilya. Isang pamilyang hindi naman talaga sa kanya. Isang pamilyang ninakaw niya dahil sa isang kasinungalingan. Minahal ko kayo. Ang mga salitang isinulat niya sa kanyang liham ay totoo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Isinara niya ang kanyang mga mata habang ang mga luha ay muling dumaloy. Ang pagsisisi ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Sa bahay ng mga De La Cruz, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang mabigat na kumot ng kawalan. Walang nang aaway na Leo at Sofia sa almusal. Walang Maya na nagpapakwento bago matulog. Walang Lucas na nagyayayang maglaro sa hardin. Ang bahay ay naging isang bahay na muli. Hindi isang tahanan. Si Miguel ay parang isang multo na naglalakad sa sarili niyang bahay. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay napalitan ng isang nakakabinging kahungkagan. Ang pag-alis ni Elara ay nag-iwan ng isang butas na hindi kayang punan ni Isabela. Sinubukan ni Isabela. Nagluto siya. Naglinis. Ngunit ang kanyang mga galaw ay kalkulado, walang init. Ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ang mga bata, nararamdaman nila ito. Isang gabi, pumasok si Miguel sa kwarto ni Maya. Umiiyak na naman ito. Daddy, I miss Mama Elara, sabi ng bata sa gitna ng mga hikbi. Yung kanta niya hindi ko na po matandaan. Niyakap ni Miguel ang kanyang pamangkin. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Paano niya sasabihin na siya ang dahilan kung bakit umalis ang kay Mama Elarat nito? Samantala, sa ospital, ang pangalan ni Adrian Sandoval ay patuloy na bumabagabag sa isip ni Miguel. May mali. Isang bagay na hindi tama sa biglaang pag-angat nito sa transplant list. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang mag-imbestiga. Tumawag siya sa isang kaibigan sa records department. Ben, patingnan mo nga ang history ng pasyenteng ito. Adrian Sandoval. Kailan siya na-admit? Sino ang attending physician niya bago ma-transfer sa akin? Ilang oras ang lumipas, tumawag pabalik si Ben Miggs, kakaiba to, ang daming red flags. May nagpulang strings para mapabilis ang proseso. At ang nakapagtataka, ang request ay hindi dumaan sa standard protocol. Tila may nag-overrule sa committee mula sa itaas. Kinabahan si Miguel. Sino? Hindi ko masabi. Confidential. Pero ang address na nakalista sa records ni Sandoval pareho ng address ng isang kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Isabela. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig.
Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat. Ang biglaang pagbabalik ni Isabela. Ang kanyang mga kwento. Ang kanyang desperasyon. Ang urgent email. Umuwi si Miguel ng maaga ng araw na iyon. Hindi niya pinansin si Isabela. Dumiretso siya sa dating kwarto ni Elara. Ang silid ay malinis at walang laman na para bang walang sinuman ang tumira dito. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Binuksan niya ang kabinet sa tabi ng kama. Doon, nakita niya ang sulat ni Elara na iniwan niya. Binasa niya itong muli. Patawad. Minahal ko kayo. Hindi ito mga salita ng isang taong mapanlinlang. Ito ay mga salita ng isang taong nasasaktan. Isang taong nagsisisi. Tumingin siya sa sahig at may nakitang isang maliit na bagay na hindi niya napansin noon. Isang piraso ng papel na nahulog mula sa isang libro. Isang resibo. Isang resibo para sa isang berdeng payong na may pet sa isang araw bago ang aksidente. Tinitigan niya ang resibo. Naalala niya ang sinabi ng pulis. Ang payong ay bago pa. Bakit bibili ng bagong payong si Elara kung plano niyang gamitin ito para sa isang masamang balak? Hindi. Isa itong aksidente. Isang kakilakilabot na aksidente. At ginugol niya ang bawat araw mula noon upang pagbayaran ito sa tanging paraan na alam niya. Ang galit ni Miguel sa sarili ay mas matindi pa sa galit na naramdaman niya para kay Elara. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa sakit ng nakaraan at hindi nakita ang katotohanan sa kanyang harapan. Kailangan niyang makita si Elara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at mabilis na bumaba ng hagdan. Saan ka pupunta? Tanong ni Isabela na naghihintay sa baba. May kailangan akong gawin, sabi niya, hindi tumitingin dito. Tumakbo siya palabas. Sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina. Sa records ng ospital, nakuha niya ang huling kilalang address ni Elara. Ang luma niyang apartment bago siya lumipat sa bahay nila. Umaasa siyang nandoon ito. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng papalubog na araw, isang tanong ang umuulit sa kanyang isipan. Kung nagsinungaling si Isabela tungkol sa kanyang pagbabalik, ano pa ang iba niyang kasinungalingan? At habang papalapit siya sa destinasyon niya, alam niyang hindi lang si Elara ang kailangan niyang harapin. Kailangan din niyang harapin ang katotohanang siya mismo ang nagpapasok ng lason pabalik sa paraiso na unti-unti na nilang binubuo. Ang apartment complex ay luma at masikip, malayo sa malinis na subdivision kung saan nakatira si Miguel. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na at ang hangin ay may amoy ng litsong manok at pagkabasa. Bawat hakbang ni Miguel paakyat sa hagdan ay isang hakbang papalayo sa kanyang komportableng mundo. Nahanap niya ang pinto. Numero 2G. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ang tunog ay tila masyadong malakas sa tahimik na pasilyo. Nagtagal bago bumukas ang pinto. At nang bumukas ito, ang mukha ni Elara ay lumitaw. Namumugto ang mga mata, maputla ang balat. Mukha siyang anino ng babaeng nagbigay buhay sa kanyang tahanan. Nang makita siya ni Elara, ang gulat sa mukha nito ay agad na napalitan ng sakit. Akmang isasara nito ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Miguel ang kanyang kamay. Elara, please, pakiusap niya, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Elara, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Nasabi mo na ang lahat. Hindi. Hindi ko pa nasasabi ang pinakamahalaga. Humakbang si Miguel papasok, pinilit ang sarili sa maliit na espasyo. Patawarin mo ako. Ang dalawang salitang iyon ay ibinitin sa hangin. Naging bulag ako, Elara. Nagpadala ako sa galit sa sakit ng nakaraan. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinaniwalaan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ipinakita niya ang resibo ng payong. Alam kong aksidente ang lahat. At alam ko ring ginugol mo ang bawat araw para pagbayaran ang isang bagay na hindi mo naman talaga kasalanan. Sa wakas, tumingin si Elara sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko lang kailangan ang patawad mo, Elara, pagpapatuloy ni Miguel. Kailangan ko rin ang patawad mula sa'yo. Patawarin mo ako sa mga salitang sinabi ko. Patawarin mo ako sa pag-aalinlangan ko sa'yo. Hindi na napigilan ni Elara ang kanyang mga hikbi.
Niyakap siya ni Miguel, mahigpit. Sa una, nanatiling matigas ang katawan ni Elara, ngunit unti-unti, gumanti ito ng yakap, ang mukha ay ibinaon sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng katawan nito, ang bigat ng lahat ng sakit na pinagdaanan nito ng mag-isa. Minahal ko sila, Miguel, sabi nito sa gitna ng pag-iyak. Totoo iyon. Alam ko, bulong ni Miguel, hinahaplos ang buhok nito. At mahal ka rin nila. Hinahanap ka nila araw-araw. Matapos ang ilang sandali, humiwalay sila sa isa't isa. Pinunasan ni Miguel ang mga luha sa pisngi ni Elara. May isa pa akong kailangang ayusin, sabi ni Miguel, ang boses ay naging seryoso. At kailangan kita sa tabi ko. Kailangan nating umuwi. Ang pagbabalik sa bahay ay parang pagpasok sa isang battlefield. Tahimik at puno ng tensyon. Naabutan nila si Isabela sa sala, nagbabasa ng isang magazine, na para bang walang nangyari. Nang makita niya si Elara sa tabi ni Miguel, tumayo siya, ang pagkagulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang matamis, ngunit mapanlinlang na ngiti. Elara! Nagbalik ka. Alam kong babalik ka. Sabi ko na nga ba't hindi mo matitiis ang mga bata. Hindi sumagot si Elara. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, isang tahimik na senyas ng suporta. Isabela, tama na ang pag-arte, sabi ni Miguel, ang boses ay malamig at matigas. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabela. Ano nang ibig mong sabihin, Migs? Alam ko na ang lahat. Inilapag ni Miguel ang isang folder sa lamesa, ang medical records ni Adrian Sandoval. Alam ko na kung bakit ka talaga bumalik. Namutla si Isabela. Ang maskara ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Hindi ko alam kung ano nang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Miguel, ang boses ay tumaas. Hindi ka bumalik para sa akin o para kay Lucas. Bumalik ka dahil kailangan mo ako. Kailangan mo ang mga kamay ko para operahan ang lalaking ipinalit mo sa pamilya mo. Adrian Sandoval, pagpapatuloy ni Miguel. Ang may-ari ng kumpanyang nag-sponsor sa'yo sa Europe. Ang pasyenteng biglang umakyat sa tuktok ng transplant list, salamat sa koneksyon ng pamilya mo. Tama ba ako? Hindi na makapagsalita si Isabela. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ginamit mo kami, sabi ni Elara, sa wakang nagsalita, ang boses ay puno ng sakit at pagkadismaya. Ginamit mo ang pagmamahal ng sarili mong anak para makuha ang gusto mo. Sa wakas, ang tunay na Isabela ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. At ano naman ngayon, sigaw niya. Ginawa ko. Gagawin ko ang lahat para kay Adrian. Ang pagmamahal na hindi mo kailanman na ibigay sa akin, Migs. Ang buhay na hindi mo kayang ibigay. Tumingin siya kay Miguel na may paghamon. At ngayon, operahan mo siya. Dahil kung hindi, sisirain ko ang pangalan mo. Sasabihin ko sa lahat ang tungkol sa kasinungalingan mo na pinalabas mong patay na ako. Paano na ang reputasyon mo, J.S. de la Cruz? Ang lisensya mo? Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin siya kay Elara na tumango sa kanya, nagbibigay ng lakas. Gagawin ko ang operasyon, kalmadong sabi ni Miguel. Napangisi si Isabela. Alam ko namang ni. Gagawin ko ang operasyon, putol ni Miguel, dahil trabaho ko iyon. Dahil isa siyang pasyenteng nangangailangan ng tulong. At gagawin ko ito ayon sa tamang proseso at kung kailan ang tamang oras niya sa listahan, hindi dahil sa pambablackmail mo. Nawala ang ngisi ni Isabela. At tungkol sa kasinungalingan ko, dagdag ni Miguel, handa akong harapin yon. Pero ikaw, Isabela, handa ka na bang harapin ang sayo? Ang panloloko sa sistema ng ospital. Isang krimen iyan. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. Ano nang ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Isabela. Tumatawag sa mga taong dapat unang tinawagan noong araw na dumating ka. Inilagay ni Miguel ang cellphone sa kanyang tainga. Hello, security. Mayroon pong trespasser sa bahay ko. Pakidala na po siya palabas. Tumingin si Isabela kay Miguel, ang mga mata ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Ang laro ay tapos na. At siya ang talo. Ilang buwan na ang lumipas. Ang hangin sa bahay ng mga De La Cruz ay nagbago. Ang mabigat na tensyon ay napalitan ng magaan na halakhak. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang iwinawaksi ng liwanag ng kasalukuyan.
Si Isabela ay hinarap ang mga kasong isinampa ng ospital. Hinarap din ni Miguel ang mga tanong mula sa Ethics Committee tungkol sa kanyang kasinungalingan at tinanggap niya ang anumang parusa. Ngunit ang pinakamahalaga, hinarap niya ang katotohanan sa harap ng kanyang mga anak. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Sofia, at sa tulong nito, ipinaunawa nila sa mga mas bata sa paraang maiintindihan nila. Mahirap. Masakit. Ngunit ito ay totoo. At sa katotohanan nagsisimula ang tunay na paghilom. Isang linggo ng umaga, ang kusina ay puno ng amoy ng pancake at mainit na tsokolete. Si Miguel ang nagluluto, suot ang isang tikis na cookie apron na regalo ni Leo. Si Elara naman ang naghahanda ng mesa, habang si Maya ay abala sa pagdodrawing. Pumasok si Sofia sa kusina. Sa mga nakalipas na buwan, ang pader sa pagitan niya at ni Elara ay tuluyan ng gumuho. Mama Elara, sabi ni Sofia, medyo nahihiya pa rin sa paggamit ng pangalan. Pwedeng patulong sa project ko mamaya? Ngumiti si Elara, isang ngiting puno ng init. Naman, anak. Huminto si Sofia sa tabi ni Elara. Sorry po ulit sa lahat, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Noong una akala ko po kasi. Hinawakan ni Elara ang kamay ni Sofia. Evre, naiintindihan ko. Ang mahalaga ay kung nasaan tayo ngayon. Niyakap ni Sofia si Elara. Isang yakap na matagal nang dapat ibinigay. Sa isang sulok, nakangiting pinapanood ni Miguel ang eksena. Ito ang pamilya niya. Magulo, hindi perpekto, ngunit buo. Kinahapunan, dinala ni Miguel ang buong pamilya sa parke. Ang parehong parke kung saan sila nagpiknik noon. Ang parehong parke kung saan nagsimulang magbago ang lahat. Habang ang mga bata ay masayang naglalaro, umupo si Miguel at Elara sa ilalim ng parehong puno. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Miguel. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Elara, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Dito ko unang naramdaman na posible pala ulit, pag-amin ni Miguel. Natakot ako noon, Elara. Kaya noong bumalik si Isabela, ang una kong reaksyon ay itulak ka palayo. Dahil mas madaling bumalik sa dati kong sakit kaysa sumugal sa bagong kaligayahan. Tumingin siya kay Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Pero tinuruan mo akong maging matapang ulit. Tinuruan mo akong maniwala na ang isang pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pagpili. Sa pagpili na manatili. Sa pagpili na magpatawad. Sa pagpili na magmahal araw-araw. Pinili rin kita, Miguel, sagot ni Elara. Pinili ko kayong lahat. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Miguel ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang singsing na isinauli ni Elara. Sa tabi nito, ang sunflower hair clip. Lumuhod siya sa harap ni Elara sa damuhan. Elara, ano to? Drama, natatawang sabi ni Elara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang una nating kasal ay batay sa isang kasalanan at isang obligasyon, sabi ni Miguel. Gusto kong gawin ulit. This time, choice. This time, for the right reason. Hinawakan niya ang kamay ni Elara. Elara Santos, bubuin mo ba ang pamilyang ito kasama ko, this time, for real? Papakasalan mo ba ako, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pag-ibig? Ang mga bata, na nakapansin sa nangyayari, ay tumigil sa paglalaro at nagsimulang lumapit, sumisigaw ng, say yes. Say yes? Tumingin si Elara kay Miguel, na nakaluhod sa kanyang harapan. Tumingin siya sa apat na bata na nakapaligid sa kanila, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at saya. Si Lucas, na naging dahilan ng lahat. Si Leo, na tinuruan siyang maging mapagpasensya. Si Maya, na nagturo sa kanya kung paano magmahal muli. At si Sofia, na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng tiwala. Ang kanyang pamilya. Ang pamilyang pinili niya at pinili rin siya. Ngumiti si Elara sa gitna ng kanyang mga luha ng kaligayahan. Hindi na niya kailangang sabihin ang sagot. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng tea. Kinuha niya ang sunflower clip mula sa kahon at isinuot ito sa kanyang buhok. Pagkatapos ay hinayaan niyang isuot muli ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Isang bagong simula. Hindi perpekto. Ngunit totoo. At para sa kanila, iyon ang pinakamahalaga sa lahat.
At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni Miguel at Elara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa paglaan ninyo ng oras at damdamin upang makilala sila. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko na kasama ko kayo. Sabay tayong kinilig, nagalit, nalungkot at umasa. Para sa akin, sina Miguel, Elara, at ang mga bata ay naging higit pa sa mga tauhan sa isang kwento. Sila ay naging mga kaibigan na nagturo sa atin ng mahahalagang aral. Ipinakita nila sa atin na ang isang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang desisyon, ang desisyong magmahal, mag-alaga, at manatili kahit gaano pa kahirap. Ipinapaalala rin ng kanilang paglalakbay na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali, paghilom ng mga sugat, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at higit sa lahat, ang pag-asang kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag na naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni Miguel at Elara? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Muli, maraming salamat at lagi ninyong tatandaan ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay isinusulat ng puso.